Inexcusable people. Marami pong mga nagdidiwa ngayon ng kanilang mga worship service at iba-iba ang pamamaraan. Mayroong pamamaraan na ritualistic, kagaya ng kanina sa Sunday School. Mayroong pamamaraan na sobrang dynamic, miraculous, kagaya ng mga Pentecostal. At meron namang pamamaraan na sobrang parang straight, no? Yung masyadong masyadong dry. At meron namang kagaya ng hopefully kagaya ng sa atin that we are trying to get the Word of God to people in a scriptural way. Salamat sa Panginoon na may pagtitipon tayong patuloy sa iba-ibang lugar at sana madagdagan ito. Subalit sa ating pagpapagal ay kailangan meron tayong tamang pamamaraan so that we will not be part of the inexcusable people. Who are the inexcusable? Sabi rito sa ating text, therefore thou art inexcusable, O man. So, in-identify dito ang inexcusable. At ayon dito sa ating nabasa, ang first, no, we will read 3 verses here, but the first thing that is a man who is inexcusable is someone who is a hypocrite because of the circumstances here. He judges but doeth the same thing. That is a hypocrite. And then there is in another one in verse I think it is in verse 8. But unto them that are contentious. So that is the second inexcusable person. Someone who is contentious. Masyadong maangas, laging nakikipag-argue, laging siya ang tama, laging gusto niya, ang boses niya ang nangingibabaw. Contentious. And the third is the unevangelized. At yan ay nasa Romans 12. Romans 2:12. Sorry. Sabi, for as many as have sinned without law shall also perish without law. So, ito yung unevangelized without law. At yan ay iniisip natin, parang excuse yan. Kasi wala naman silang law. Hindi dumating yung gospel sa kanila. So, we have 3. The hypocrite, the contentious, and the unevangelized. 3 kinds of people whom the Bible identifies as inexcusable. Wala silang excuse sa harap ng Diyos. Kaya sila ay may kalalagyan pagdating ng paghukom ng Diyos. Why are they without excuse? Ang hypocrite, lalo na ito, no, yung nagko-condemn. Sabi, judging and condemning. So, tayo po ay, syempre, sabi nga ng iba, pagka ginagamitan mo ng Bible, uy, judge not! Bakit mo ako ginajudge? So, akala nila, pag ginamit mo yung Bible, scriptures, para i-call out yung isang bagay na ginagawang against the scriptures, ay sasabihin nila, nagja-judge ka. No! You are not judging a person when you use the scriptures to call out evil or sinful behavior. Nakita ko yung talaga nagpapatuloy ang depravity sa UMC, sa United Methodist Church. Ang common na ngayon yung ang pastor ay naka-rainbow. Naka-rainbow ang abito dito, no? Tapos ang una niyang mga salita ay my pronouns ay her and she. Lalaki. No?
My pronouns are they and them. Bira pronouns. Sinasabi muna. Kasi wag mo siyang tatawagin na, hey, he. Kailangan, kahit mukha siya lalaki, tawagin mo siyang they. Or she. Kasi ma-offend siya. So, ganyan ngayon. UMC yan, ano? It's supposed to be, kapareho natin yan na mga evangelicals. Mga nagtuturo ng salvation is by grace through faith alone. Pero ngayon, bumagsak na sila into the hands of the depravity of the LGBT and transgender agenda. And that is worldwide. Kaya ngayon, nagkakagulo sa Methodist, no? Kakagulo sila dahil yung iba gusto mag-break away at ayaw na nila doon sa kanilang denomination. Ngayon, pag kinall out natin, sasabihin, bakit ka nag-judge? Kasi sabi ng Bible, if you say na ang, alimbawa, 1 Corinthians 6:9, punta tayo doon. Pag ginamit mo yung 1 Corinthians 6:9, para sabihin, mali ang ginagawa nyo, ay hindi ka nag-judge. Ang scripture ang nag-judge. Anong sabi ng 1 Corinthians 6:9? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate. Oh. So, effeminate, yung malalambot. Yung lalaki pero malambot at parang gusto niyang ang puso niya ay babae. No? Nor abusers of themselves with mankind. Same-sex marriage na to. No? So, lahat ng nasa same-sex relationship, nasasabihin, asawa ko to. Pareho kayong lalaki. O pareho kayong babae. Asawa ko to. Mahal ko ito in a intimate way. Kino-call out ng Bible yan as unrighteousness and will not inherit the kingdom of God. That is not my judgment. That is the judgment of God. So, ngayon, paano nagiging inexcusable? Kung ang lakas-lakas niya, anti-LGBT siya, pero siya pala secretly gay. Yun. Di ba? At meron ng mga gano'n na nag-reveal, no? Boyfriend ko yan eh. Si pastor. Nagpunta sa news. Sabi, matagal na kaming, yan eh. Meron kami sariling bahay. Asawa ko yan, si pastor. Pero, pagdating sa pulpit, no? 1 Corinthians 6:9. Talagang strong siya against lesbians and gays. And bisexual, yung B, no? LGB, yung B, bisexual. Pwede sa lalaki, pwede sa babae. No? So may asawa, pero may ka-live-in na same-sex. Oh. And transgender, yung nagpipilit na lalaki siya, pero pwede rin siyang mag-menstruation. Lalaki siya, pero pwede rin siyang manganak. No? Nag-ovulate din siya. Mental mental health problem na yan eh. No? Para lokohin mo yung sarili mo na pwede kang manganak. Actually, kung hindi kayo updated sa inyo, sabihin ko sa inyo, yung vice presidential candidate ni Kamala Harris, na si Tim Walz, ay very famous dahil doon sa sa boys restroom, naglagay siya ng tampon. Bakit? Kasi baka merong niregla na lalaki, na bata, na high schooler o elementary. Baka nagkaroon ng menstruation doon. So may libreng tampon doon para sa mga lalaki. Kaya, isipin mo yun, to institute that in a public school, ganong kabaliw yung
magiging vice president sana. Buti na lang natalo. Oh? Now, medyo, it's an uncomfortable topic. But that is the signs of the times. Yan ang nangyayari, yan ang reality. Na, bakit umabot yung Amerika sa ganun? Pinabayaan ng churches kasi hindi tinatapik sa sermon. Iniiwasan. Yang topic na yan kasi uncomfortable pag-usapan. Uncomfortable na i-preach. Bayaan mo sila. Let them live their life. No? Kung yung anak mo, merong isang famous, sino nga ba yun? Very famous, no? Na Dennis Fellowship nila John MacArthur. Kasi, umattend siya ng same-sex wedding. Sipin mo, you are a preacher of righteousness, theologian. I think, sino nga ba yun? Kalimutan ko. Sino may alam? So, he is a very famous preacher na pinapakinggan ng evangelicals. Biglang umattend at sabi, okay lang yan. Kasi I want to support my niece. No? Ayaw kong masabi niya na masyado akong judgmental. You see? So, pagka ganun ang nangyari sa atin, baka isa sa mga, ako o isa sa mga deacons, huwag na kayo magpapaalam. Pastor, pwede ba akong umattend ng same-sex wedding? Huwag kayo magpapaalam ng ganun. That shows you are not listening. You are deceived. Pag same-sex wedding, hands off na tayo dyan. Pero hindi lang hands off. Papakitaan mo ng verse yan kung meron kang say doon sa kanya, kung kamag-anak mo yan. No? Kung yan ay kapatid mo, anak mo, o malapit sa'yo, kaibigan mo, huwag mong papabayaan na. Sorry bawal sa aming baptist yan eh. Hindi pwede yun. Magsalita ka. That's your opportunity. Put your feet down. That, I'm sorry, this is wrong, this is against God. Maaring hindi mo sisigaw, no? Pero, you show them where you stand. Ngayon, hypocrite ka at inexcusable ka kung nagko-condemn ka using the scriptures, especially if you're a preacher, pagkatapos ikaw mismo, ginagawa mo rin pala yun secretly. You are inexcusable. Ibig sabihin, may kalalagyan ka sa Panginoon. Hindi tama yung ganon. Hypocrisy in the pulpit. Hypocrisy as a faithful Christian. Kasi pagka nagsasound ka off ka lagi, mali yan, mali ito, mali yun. Tapos ginagawa mo rin pala yung secretly. And therefore, ibig sabihin, something's wrong. May Holy Spirit ka ba? Ba't mo nagagawa yun? Diba? Kaya, ang unang sign, tatlong klase yan no? Yung una, yung isang preacher or isang Christian na talagang matapang against sin dahil hindi niya ginagawa yun. Talagang sinusunod niya ang Word of God in everything. He loves the Lord, he obeys the Scriptures, and he ridicules or he judges and he says what the Bible says. Hindi siya natatakot dahil yun ang salita ng Diyos. That's type 1. Yung type 2, sinasabi niya lahat, pero iniiwasan niya yung kasalanan niya. Yun yung type 2. No? Merong isang preacher or isang maaring deacon or maaring isang Christian na maraming nire-rebuke, pero yung kasalanan niya, iniiwasan niya. Hindi niya sinasabi. Halimbawa, ang kasalanan niya ay adultery. Meron siyang binabahay or meron siyang nililigawan, may asawa na siya. Hindi siya magpipreach against adultery. Kasi tama sa kanya yun. Ayaw niya maging hypocrite. Diba? So, pagka merong isang mangangaral na, bakit pastor, hindi kita narinig tungkol sa ano?
adultery. No? Huwag niyo na sabihin, siguro may girlfriend ka, no? Huwag niyo naman ganunin. Pero, can we hear a message about this, about that? No? So, yun, merong ganon, no? Iniiwasan. Pero ang pinakamahalala, yung hypocrite, na alam niyang kasalanan niya yun, siya ay corrupt, siya ay merong sexual improprieties, pero ang lakas niyang mag-preach against this sin of adultery, fornication. No? So, yan yung suspect. Kasi sinabi nito, thou art inexcusable. Sinasabi mo, ang lakas-lakas mong mag-condemn, pero ikaw ay isa ka pa. Yan. So, that is the without excuse person. Sabi pa sa verse 21, chapter 2, verse 21. Thou therefore, which teachest another, teachest thou not thyself? O, teacher ka ng Bible, teacher ka ng dito sa church. Turuan mo yung sarili mo. Thou that preachest a man should not steal. Dost thou steal? No. So, lahat ng kasalanan, pwede mo na ilagay doon. Huwag kang sinungaling. Nagsisinungaling ka ba? Oh. Huwag kang pala absent. Nag-a-absent ka ba? Huwag kang late. Ikaw ba, hindi na late? Mga ganon. No? So, lakas-lakas ng stricto ka, no? Pero ikaw din pala, ganon din. Kaya, sa Bible, ay binibigyan na tayo ng warning na walang excuse yung ganyan. Alam mo na palang mali, ginagawa mo. Pero, ang kaibahan mo lang kasi hindi namin alam. Mo? Kaya ang lakas mong magsalita na para bagang very righteous ka, pero alam mo ginagawa mo in secret. So, yan po yung hypocrite. Number 2 ay yung contentious. The contentious is obeying the truth while obeying also unrighteousness. Thou art inexcusable if you are contentious. Basahin natin ulit yung Romans 2. Sabi po, verse 8, but unto them that are contentious and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. So, walang excuse yung ganyan. Ang lakas mong makipag-argue about theology. Ang lakas mong magsalita na tama naman yung sinasabi mo. But, ikaw ay disobedient. Hindi ka rin naman nagkakaroon ng commitment to the truth. You disobey the truth. In some aspects, marami kang good things na alam mo. Good things na ginagawa mo. Kaya lang, marami ka ring disobedience. Na you are becoming obedient to unrighteousness. So, yun po ang isang klase na hindi excusable. Ibig sabihin, hindi tayo dapat ganyan, mga kapatid. No? Na marami tayong sinasabi, dapat ganyan dito, dapat ginto ginagawa ni pastor, dapat ganyan ang gawain ng lahat dito sa church na to. Pero ikaw, marami ka ring disobedience na hindi mo, alam mong mali, ginagawa mo pa rin. No? So, yun ang nakakalungkot at merong hindi magandang mangyayari sa mga ganyang klaseng Kristiyano at sa mga ganyang klaseng tao. Alam niyo mga kapatid, dalawa yan eh. Yung isa ay kapag natagpuan mo yung sarili mo na ganyan, pero alam mo save ka, huwag mo na ituloy. Dahil merong palo ang Panginoon. Kahit hindi alam ng church, ang Panginoon magdi-deal sa iyo kung save ka. No? Kaya pag tinuloy mo pa rin, God will deal with you. Pero yung isa, kaya niya ginagawa yon, talaga hindi naman talaga siya saved.
Kaya nga maingat tayo. 'Di ba? Na tanggapin natin na isang Kristiyano na ang isang tao, pero marami pa siyang inconsistency sa buhay niya. No? So, yun po ang contentious. Laging palaibabaw, laging nakikipag-argue, pero marami siyang sabit na obedience sa buhay niya. Marami siyang unrighteousness sa buhay niya. This is inexcusable. And number 3, they are unevangelized. And nagtataka lang ako, kaya ako sinama to, no, na merong mga Baptist preachers na hanggang ngayon ay hindi alam ang ibig sabihin ng Romans chapter 2, verse 10, 12, no? Basahin po natin. For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Okay, so stop muna tayo doon. Ano ang sinasabi rito? Merong mga tao na nasa lugar na hindi pa nila narinig ang gospel of Jesus Christ. Papaano ba yung mga yon? Pwede bang maligtas yung mga yon? Ganun ba katindi ang mercy of God na kahit hindi kilala si Kristo, bibigyan niya ng kaligtasan dahil sa hindi naman sila naabot ng mga preachers? Ganun ba ang grace of God? I say, no. Kasi, ang turo dito, mga kapatid, although yung puso natin, this is a hard saying. Yung puso natin, parang nagsasabing, yes, mahabagin ng Diyos eh. So, hindi sila naabot eh. Hindi nila kasalanan yun. Pinanganak sila sa mga tribo. Pinanganak sila sa isang isla na 1,000 taon walang sibilisasyon. Ang alam lang nila, mangisda, no? Tapos kumain, matulog, tapos sumasamba sila sa araw, sumasamba sila sa buwan, kasi walang nagbibigay sa kanila ng truth. Kasalanan ba nila yon? So parang ang puso natin, parang hindi naman siguro ganun ng Diyos. Pero ito no? They are without excuse. Yun ang turo ng Bible. So yung turo ng puso natin, binibigyan natin sila ng chance. Pero ang turo ng Bible, iba. Ang sabi, doon pa lang sa una, sa verse 11, for as many as have sinned without law. Sila ba, they sinned without law? Yeah, they are without law, di ba? Walang dumating sa kanila na law. Walang dumating sa kanila na 10 Commandments. Walang dumating sa kanila na Bible. Bible preacher. Hindi sila abot ng radyo. Hindi sila abot ng internet. So, paano nila malalaman? So, ano yan? Without law. Without the knowledge of the law, the scripture, God, the Lord Jesus Christ. Never heard. But what do they do? Are they good people because wala naman silang law? No. Ang sabi ng Bible, they sinned without law. Nagkasala sila na hindi nila alam yung batas. Paano sila nagkasala na hindi nila alam yung kautusan ng Diyos? Di ba pag walang kautusan, walang kasalanan? Pero paano yung sinasabi ni Paul o ng Bible na sila magkasalanan pa rin kahit hindi dumating ang kautusan sa kanila? Verse 14. Verse 15. Which show
the work of the law written in their hearts. Yun. So, lahat pala ng tao, pagka kinreate ng Panginoon, whether kinreate si Adan, simula pa kay Adan ito, tapos lahat ng pinapanganak ay mayroong sulat ng kautusan ng Diyos sa puso, which show the work of the law written in their hearts. So, yung puso ng isang baby, no? Kahit hindi mo yan turuan, merong sinulat, may pinrogram ang Panginoon, Diyos, dyan sa puso niyan. Kahit yan ay, halimbawa, kagaya ni Tarzan, ano? Kilala niyo si Tarzan? Nahulog sa eroplano ba yun? Ha? Tapos, inalagaan ng mga unggoy. Oh. So, walang tao. Walang nagbigay sa kanya ng batas, pero sibilisado yung magulang niya. O, halimbawa, may ganun. So, paano yun? Alam niya pa rin ang masama at mabuti. Diba? Alam niya pa rin ang tama at mali. Bakit? Ito, tuloy natin. Which show the work of the law written in their hearts, their conscience. Yun. So, lahat ng tao may konsyensya. Lahat ng tao may alam tungkol sa tama ba itong gagawain ko? Sasabihin ng konsyensya mo, tama. Mali ba itong gagawin ko? Mali ba yung asawa ni Barok? Ha? Barok sila no? Mga Korokan tsaka mga Barok Yung asawa na ni Barok, ay aagawin ko? Tama ba yun? Sasabihin nung kapitbahay ni Barok, mali yan. No? Huwag mong gawin yan. Saan nakasulat? Hindi maghahanap ng kasulatan yun. Sasabihin ng konsyensya niya na pinrogram ng Diyos sa kanya. Mali ang mang-agaw ng asawa ng iba. Kahit na wala siyang nakarating sa kanya na thou shalt not commit adultery. Thou shalt not lie with thy neighbor's wife. Wala yon, di na nabasa yon. Pero deep within his heart, it is written, don't do that. So that is the God's program to each and every man. So who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts, the meanwhile, accusing, or else excusing one another. Sinasabi niyang ng conscience, mali yan, ina-accuse ka. Kaya yung mga tao na sobrang sama, no? Di ba ang tawag natin? Walang konsyensya, walang kaluluwa. Buhay pa, sinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Mga walang puso. Di ba yun ang expression sa Pilipino? Kasi, paano mo nagagawa yan? No? Na 9 years old, gagawin mong asawa? Di ba? Alam niyo ba na may propetang ginawa yon? 9 years old, ginawa niya asawa. No? 6 years old, dinala siya ng tatay niya doon sa propeta. 6 years old. Sa inyo na po ito, propeta. Mahal na propeta. Yung anak ko, gawin mo ng asawa mo. Tapos, hindi niya ginalaw. Ito ay isang malaking relihiyon. Papunta ako doon, kaya hindi ko sinasabi kung anong relihiyon to. Delikado, no? Malaking relihiyon. Pero admitted naman lang kasi sila rin nagsulat nung libro na yan no? So, pagbigay, hindi sila nagsiping. Pagdating ng 9 years old, sinipingan na niya. Sipin mo yun. How can you do that? No, hindi nagsabi yung konsyensya niya na mali ito. Di ba? So, yan yung tinatawag na conscience seared with hot iron. Parang yung karne na sinobrahan mo na, may kalyo na, wala na. Di na gumagana. No? So, ito po yung kahit na hindi pumasok yung batas sa mga tao,
the law of God, they have something inside that will accuse or excuse them. And therefore, they are without excuse. They're without excuse. They will perish even though they are without law. Yun ang balik tayo doon. Sabi, they that have sinned, verse 12, for as many as have sinned without law shall also, what? Save. Sabi ba ron, be saved? Sabi, perish. Hindi sila maliligtas. Kasi may kasalanan sila eh. Ang problema, wala silang Savior. Di ba? Kasi walang nakarating sa kanila tungkol sa mensahe ni Kristo. Ngayon, this is the sovereignty of God. Diba? Ano palagay nyo nangyari sa mga Pilipino before the gospel came to the Philippine Islands? Diba? Sabihin na natin, dala-dala ni Magellan yung ebanghelyo. Sabihin na natin. No? March 16, 1521. When Magellan landed in... so, alam niyo yung kantang yan. Huwag niyo na kantahin. Okay? So, bago lumanding, halimbawa may gospel siya, no? Halimbawa lang, hindi naman natin alam or hindi naman sigurado, hindi naman kasi Catholic yun, ano? Ano nangyari sa mga Pilipino? Yung mga Negrito, mga Mangyan, mga Ita, mga Moro, before the gospel came, na sinasamba nila yung mga Anito. Sinasamba nila yung bulkan. 'Di ba? Ang sinasamba nila ay mga hayop. Oh. Naligtas ba 'yon? Oh, so kasalanan ba nila na walang nagdala sa kanila ng ebanghelyo? Kasalanan ba nila na isa sa mga 12 apostol ay hindi pumunta sa Pilipinas? No? So hindi nila kasalanan na walang pumunta dito na si Paul hindi nakaabot sa Luzon. 'Di ba? Hindi kasalanan 'yon. Pinipigilan nga ng Panginoon Diyos, pupunta nga si Paul sa isang lugar eh. Ano sabi? The Holy Spirit forbid him. Told him not to go. Asia yon. So siguro isa sa may balita ako na may OPIR, yung Pilipinas eh. OPIR yan eh. No? Makapag-mission nga doon. Sabi ng Holy Spirit, no! Dito ka lang sa Macedonia. Oh. Diba? So, it's the sovereign will of God kung saan dadating ang law of God, ang salvation, ang gospel, ang pangalan ni Kristo, nasa sa kapamahalan ng Diyos lahat yan. And dapat tanggapin natin yon na God saves whom He wants to save. Kaya tayo sovereign grace eh. Kaya ang church natin, sovereign grace. Wala tayong excuse na hindi dapat pag-usapan yan kasi baka mahati ang church. Alam nyo ba na may mga churches, mga Baptist churches ngayon, na yung pastor, sovereign gracer, pero secret lang. Ayaw niya magturo tungkol sa tulip. Kasi baka may free will sa mga members. Hindi na-attend yun. No? Praise God nga at last Sunday, wala ngayon dito no? Pero patuloy na pumupunta dito yung mga nakakakita ng ating Facebook online na sovereign gracer tayo. Na-attract sila dun sa word na sovereign grace. Kaya unapologetically, we are a sovereign grace Baptist church. We preach the doctrine of grace. And we will not let it be changed. Because that is the God we serve. Yes. He saves whom He wills. He will have mercy on whom He will have mercy. Oh. And whom He will, He hardeneth. Kaya yan ang Panginoon Diyos natin. Hindi yung, sige na naman, masave ka na. Sige na. Ayoko nga. O sige, ayaw mo. Wala akong magagawa. Hindi ganun ang Diyos natin. He saves whom He will. So what will happen?
to those who are hypocrites, to the contentious, and to the unevangelized. The hypocrite will not escape the judgment of God. Verse 3. Romans 2:3. And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Akala mo ba, ang lakas-lakas mong magsalita, ang galing-galing mong mag-preach, ang galing-galing mong mag-condemn, ang galing-galing mong magsabi na mali yan, kasalanan yan, pero ginagawa mo rin pala. Akala mo ba you will escape the judgment of God? Hindi. So, stop hypocrisy. Maging tayong consistent sa ating turo. Kung ano yung turo natin, ibuhay natin. At kung hindi mo na ibubuhay, kapatid, kung hindi mo na ibubuhay ngayon yung tinuturo natin dito sa church, baguhin mo buhay mo. May pag-asa pa. Buhay ka pa eh. Bago ka kunin ng Panginoon, mali pala yung ginagawa ko. Kasi yung turo ni Pastor, amen ako ng amen, pero hindi ko isinasabuhay. Makapagbagong buhay na nga. Tatanggapin ng Panginoon yan, mga kapatid. Diba? Kasi mahabagin ang ating Diyos. Full of mercy, full of forgiveness. So, this is part of the reason why we attend worship service. When we worship God, we realize our mistakes, we bow to Him and say, Lord, help me to change. Strengthen me so that whatever fault I am doing now, I can turn around and serve you with all pure heart. Pwede yun. Pwede yun. Yun ang gawin nating commitment. Habang nakaupo kayo dyan. Yun ang gawin nating commitment. Because you will not escape the judgment of God pag pinagpatuloy mo ang hypocrisy. Pagka nagpatuloy ka sa way of life na ginagawa mo ngayon, na hindi ayon sa ating confession of faith, hindi ayon sa Word of God, hindi ayon sa Spirit of God's conviction sa iyong puso, tinutuloy mo yan, matigas ulo mo, you will not escape the judgment of God. You will not lose your salvation. But there will be consequences. If you're saved, you will face the consequences of the saved who violate the law of hypocrisy. And if you are here, maybe, kaya mo tinutuloy, matigas ulo mo, baka hindi ka talaga ligtas. Nobody knows. Nobody will say, what is your state? Ikaw lang yan. It's between you and God. The contentious will face indignation and wrath. Sabi ng verse 8. To the contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, what will you face? Indignation and wrath. Yan ang karapat-dapat sa iyo. Kapag ikaw ay mahilig sa contention, mahilig manggulo, mahilig mang-argue, mahilig magsalita, nakala mo ikaw lagi ang tama, contentious, you will face indignation and wrath. Yan ang nakasalat. At number 3, the unevangelized will perish because God knows everything, every violation that they had against their conscience. They will not escape the judgment of God. They will perish. So that God will be justified when they face the judgment, the great white throne judgment. God is justified. Hindi pwedeng sabihin, excuse, Panginoon, sandali lang, bakit mo ako itatapos sa lake of fire? Meron akong excuse. Walang gospel preacher na pumunta sa amin. Itong mga to, nireject nila si Kristo. Wini-witnessan na sila, ayaw nila. Kasi may relihiyon na raw sila. Sarado-kandado daw sila. Okay? So sila, ayan, tapon mo.
Pero ako, nasa bundok ako eh. Wala naman pumuntang preacher doon. Hindi umabot ang SGBCI doon eh. Hindi umabot ang Wi-Fi eh. Ba't mo ako tatapos sa lake of fire? Eh, di ba may konsyensya ka? Opo. O di ba yung konsyensya mo, binayulate mo rin? Opo. O yun. Hindi kita huhusgahan base sa Biblia. Di ba? Sabi, for as many as have sinned without law shall also perish without law. The law of God will not be the criteria, but the violation of the law of God will not be the criteria for people who have not been reached by the law of God or by the gospel or by the scripture. Yung mga inaabot ng Bible, yun ang panghuhusga sa kanila. The words which I say unto you, they shall judge you in the last day. Diba? Sabi ng Panginoon. Yung salita ko, yun ang magiging huhukom sa iyo, huhusga sa iyo. Eh paano yung hindi dinatnan ng salita ni Kristo? Oh. The people who are without law shall perish without law. Yung hindi salita ni Kristo ang gagawing basihan, yung salita ng konsyensya. Oh, anong sabi ng konsyensya mo? 'Di ba? Huwag ka magnakaw. Eh ba't ninakaw mo yung kambing ng kapitbahay mo? Eh, kasi naman, gutom ang pamilya ko eh. Di ba? Pwede naman siguro yun kasi gutom. Eh, hindi nag-share. Oh. Eh, hindi. Sabi ng konsyensya mo, wag. Ginawa mo pa din. Oh, husgahan kita. Base dun sa violation mo. Without any scripture. Without any chapter and verse. So, they are without excuse. Naintindihan na natin? Kaya sana po, mga kapatid, we are not one of them who are without excuse. What then, O listener? When you cease being a hypocrite, that is the evidence that the Spirit has moved in your life. When you are able to resist being contentious, that is a work of grace of God. When the gospel reaches the unevangelized, that is the mercy of God. And when you understand and obey the gospel, that is the Holy Spirit giving you life, quickening. That is the work of God in each and every one. Pag naintindihan mo yung gospel, ibig sabihin, kumilos ang Panginoon sa puso mo at binigyan ka ng buhay mula sa kamatayan ng iyong kaluluwa. Purihin ang Panginoong Diyos. Nawa ay may bunuhay ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po'y tumayo.